Grabe. Mister sa Baguio City. At ang gumawa nito sa kanya, walang iba kundi ang kanyang misis. Ouch. Kinuha ko lang yung tinutulog bigla akong napasigaw. Ngayon marami lang buong mga sala ko mamamatay na ako. Bakit humantong sa puntong si misis? Pinutol ang kaligayahan ni mister. Sinisigaw ko rin yung karapatan ko. Para hindi na rin ako masakit. Nakahula ngayon sa ipasya ng pulis na ito. Sa tayo, itago natin siya sa pangalang Agnes. Yari. Abot hanggang sukdulan na raw kasi ang di umano pagpataksil ng kanyang mister. Kaya hindi na raw siya nakapagpigil. Nagawa ko po sa kanya yun. Punong-puno na ako. Taong 2012, kinala sina Agnes. Sigaw yan. Sigaw eh. Ang loob, nagpakasal. Nangakong walang makapuputol sa kanilang pag-iibigan. Ay, mali yan na. Putol na. Sabi naman ko sa kapitbahay natin, nanambababae ako. Umano, si Mrs. Nangako kasing walang makakaputol eh. Mister, Binubugbog niya ako. Hindi ko binubugbog ang asawa ko. Meron na ako siyang record na bugbog sarado ako na dito na halos maligo ako sa sarili kong dugo. Makipag-iwalay na po ako man. Alam ng Diyos ko gaano ko siya. hanggang si Joven nagtrabahong barker sa Pangasinan at sa puntong yon, napansin daw ni Agnes na may kakaiba. Dati nung isang linggo nandiyan na siya. Pero nung tumagatagal, iba na naman siyang pumupunta sa akin. Ako ay delikado, no? Malamig na rin daw ng pakikitungo ni Jovencio sa kanya sa tuwing binibisita niya ito sa trabaho. Gusto na niya akong paulan agad. Kaya si Agnes pinutuban. Go, ka-sweet. Na sinusuportan niya. Hindi ako nagbababae. Talagang siya ay sinusa. Hanggang meron siyang nakumpirma. Umaga nitong July 6, ang kakauwi lang mula Pangasinan na si Jovencio. Pero sa tayo, Nakipag-inuman si Agnes, nakitagay rin. ako aminin ko ma'am, nakainom ako pero mga 4 shots. Hanggang niyaya raw siya nang nooy lasing na niyang mister na maglabing-labing. Pero sa gitna raw ng kanilang pagtatalik, si mister di umano ang nasambit. Mabuti pa yung isang. Ibang pangalan. Ano ba? Yan. Sabi sa may babae. Hindi ako nagbababae. Talagang siya ay sinusa. Ay! Ano? Hanggang sa hindi na raw matanggap ni Agnes ang sunod niyang narinig sa kanyang pabiyak. Hindi ba isa ka? Tanggapin yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagduko at sineryoso ng Para raw nawala sa sarili si Agnes. ginawa ko lang yung pilit. Pagdating niya po, bumalik doon sa kwarto, tapos nilalaro na niya yung sa akin. At walang kung ano-ano. Pinutol niya biglang. Bigla akong napasigaw. Ay, marami nang buong binuwas. Kala ko mamamatay na ako. Saklolo ka pa. Ay concerned citizen po na tumawag po sa aming himpilan. Kaya nakapag-responde po agad ang ating mga kapulisan. After po ng insidente ay talagang umalis po yung suspect. Ang mga doktor sinubukang ikabit ang naputol na ari ni Jovencio. Nakiusap siya, nagmakaawa siya na maibalik yung ari niya. Babalik pa kaya ang naputol na kaligayahan ni Mister? At kaya natatawa yung imat. Samantala, sa Balisay City sa Cebu, isang babae naman ang naputol ang daliri matapos naman itong kagatin ng kalabuyo ng Ay, kanyang si- kinakasama. Ang usa ko pa community May saswa. sa baba dito na niya pagtaak niya dito na ako siya nabuyan pag nakita na kong dugo. Ang biktima, si Angela, na ang hiniliit sa kanang kamay. Buong puwersa raw kinagat ng ibang babae ng kanyang live-in partner nung sila'y nagpang-abot. Ato dyan nga time nagilak-hilak na dyan ko ako. Katong pagitabo kita siya nga naputol akong kamot. Kita na oras yan ako wala siya nitabang na ako. Ay mo, sige nagat. Gaya ng ibang magkarelasyon, si Angeli ipinagkibit balikat lang daw nung unang nalaman niya
na ang kanyang live-in partner na itago natin sa pangalang Vince may ibang babae. Nasakpan na ko siya, giaway jud na ko siya. Tibit na to ilang account, tahimo na sa siya lain account nga mo chat sila balik. Ang di umano, isa pang karelasyon ni Vince, OFW, na itago natin sa pangalang Jane. Tingon mo jud ang babae nga kanang buhaton na kontahan para makuha lang ko nun niya. Pero sa paglipas ng mga taon, wala raw itong paramdam sa kanya. Hanggang nagulat na lang daw si Angela na itong Martes, bigla itong sumugod sa kanilang bahay. Sajud ko nga akong pares iyahan gisag pa og kaduha. Kuhaon niya ang iyang kuhan kay gamit para sa yapon siya nga mo. Pataghatag ako. Pero si Jane, nila ayaw na raw paawat. Pati si Angela, pinagdiskitahan. Inaya akong gibira pagawa. Ako siyang gibira, ang utong nagbugno ni gawas sa pambalay. Kuwang kamot nakakambra sa siyang na. Hanggang naghalo na nga ang balak sa tinalupan. Ang usa ko pa kumingking is napasok dahil sa baba. Dito na niya pagpaak. Dito na ako siya nabisan pag nakita na kong dugo. Inliliit ni Angela sa kagat ng kanyang karibal. Naputol. Wala na nakita ng kanang kaputol. Pare. Kasi ko nun kanang natun niya. Importante jud kay niya ako ang kuan ako ang kamot. Ilig kay ng kanya siya nga right side. Mo jud ni ang kanang pinaka kusgan nako. Diri ko kanang magsuwat. Maaari mo maabot ng mula 6 na taon at isang araw at 12 taon sa pagkakakulong sa salang mutilation kapag ito ay napatunayan sa korte. Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ni Jane pero hindi siya sumagot. Bago na yung basulan ko na ako na yung kinabuhi. Na ano mo na rin. Okay. Una sa dili. Kasi lang ko niya sa mga buhat. Mga ko nilang suri. Pasaylo. Gaplano jud ko ato nga ako siyang buwagad kay kanang grabe na kayo ba. Kanang ilang gibuhat nako. Yan ang hirap sa nagabit eh. Balikan natin ang kaso ni Joven. Napuputulan. Kung ano na napuputol eh. Dahil sa selos. Abing ano eh. Abi kay RB. Sigaw eh. Tinugod sa ospital para maibalik ang tinagpas niyang ari. Nagre-recover yung pasyente from the operation, obserbahan namin yung status ng ari niya. Ang pinaka-worst naman na pwedeng mangyari, mamatay yung mismong ari na napagtutong. Kasi nga, kailangang tanggalin. May iwan na lang yung ihian niya. Yun na lang yung parang natitirang magiging function niya para lang may labasan ng ihi. Pero yung ibang gamit ng ari, yung gamit sa pagkikipagtalit, mukhang hindi yung magagamit. Ang misis na si Agnes, sumuko rin sa mga otoridad. Wala akong balak na tumakas po. Talagang gusto ko ako kasi hindi ko may tatakbo ang batas. Tanggapin yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagdugo. Tandaan natin na hindi ka tanggap-tanggap yung pagbababae ng asawa. Hindi tinitiis pero dapat din matiyak mo ito ay hindi na maulit pa. Huwag matakot na humingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga pinagkakatiwalaan para makaalis sa isang mapang-abusong relasyon. Wala nang masama magalit. Natural lang magalit. Yung problema yung gagawin mo sa galit mo. Baka may ibang paraan dito. Bis na putulan mo, pwede kayo mag-usap. Panahon na para mag-desisyon kayo kung i-retain niyo yung pagiging mag-asawa niyo o hindi. Patawarin mo ko lakay. Nagawa ko hindi sa sobrang pagmamahal ko sa tanggap ko po kung anong parusa ko na bibigay sa akin. Sobra-sobra naman palang pagmamahal. Kapag naputol ang Naputol to. maibalik ang dating pagtitinginan. At ang naputol din kaligayahan. Sabi mo walang makakaputol. Putol din.